At heto naman mga katopak, at kasama ko na naman nga itong mga mamis at lolas ng mga ito. O, di ba kagagandang babae, kaya naman ako tuwan-tuwa. Bukod sa ikaw ay meron ng makakahuntahan, may makakakwentuhan, at may makukulitan ka pa. Pagkatapos ng kaunting pagpupulo, heto na naman, lalamo na naman. At ito na nga si Ma'am Geraldine at love na love niya ng lipa. Sabi ko naman sa inyo, walang magugutom dito, laging busog. Busog ang tiyan, busog ang isipan, kung may naintindihan. So shoutout nga kay Ma'am Geraldine na napakabait naman talaga at love na love ang lipa area. At talaga namang hindi ako pinabayaan simula nung ako ay pumunta dito. Kaya naman ako ay pumila na dito sa may bandang unahan at baka ako'y maubusan ng saging, 2 hotdog, itlog at syempre ang talog sa sinigang. At syempre naman sabaw pa lang, ulalam na, ulalam. O, kita nyo naman yung nasa unahan, namili pa ng buto-buto at may laman. O, yan na nga, tagayan pa lang, siguradong walang bitin. Eh, biruin, para kaming umorder ng tag 120. O pagkatapos kumain at nabusog, isipan na uli ang bubusugin. Tingnan nyo naman, mga inaantok na at parang mga bitin pa. Pagkatapos nga mapag-usapan ng laman ng aming pagpupulong, at heto na nga ang iniintay ng lahat ang makapagpahinga. Ikaw ga naman ang umupo ng 30 oras, 12 oras. At dito naghahanap na nga kami ng aming kwarto na aming tutulugan. Meron sa labas at meron sa likuran. Pero dito muna ako sumilip sa may bandang unahan dahil nakita ko ang aking mga kaibigang manok. Iyan, si Puti. So, bukas po ang aking laban, bukas po ang aming palaban. 2 hits, 40,000 po kami. Tapos naghahanap po kami bukas na mga kalaban nito, kaya naghahanap yung pag-uulap ng panabong. Akalain mo nga naman pagkatapos kong magpahinga ng ilang araw sa manok, ay dito matatagpuan ko pa rin ng iba't ibang uri ng manok. Kaya may isa itim, may isa puti, may isa dilaw. So hindi na yan manok, kaya na si Snow White tabaga. Yan naman ang sinasabi ng mga agaw. Tingnan mo mga tuka, ay talaga namang miss na miss ko na magpatuka. At dito nga kami nakahanap ng pwesto sa may bandang Tagiliran kung saan punong-puno na, buti kami ay may napwestohan pa. So may banda nga akong itaas at wala na naman talaga akong mapupuntahan kung hindi dito sa taas. Masakit na nga ang tadyang dito ka pa napapwesto. At dito nakita ko pa ang ibang mga kasamahan na may mga kumukha sa aming mga kapitbahay. Kaya naman aliw na aliw at dahil meron dito Xerox copy ang aking mga kahanggan. Isama na rin ang mga kamukha ng aking mga pinsaan, mga bago mukha ito mula sa iba't ibang probinsya at iba't ibang area. Sabi nila sa una ako daw ay ma-OOP o mahihiya, pero hindi, at talagang sila ay aking nakahuntahan na agad. Ang aking katwirang baga ay kung ayaw mo sa akin, ikay gugustuhin ko pa rin. At dahil nga gusto kong masulit ang gabing ito, kami ay nagpunta sa may labas ng isa kong may best friend na agad ako din beshi ko na kaagad. At dito nga napashot lang kami ng kaunti. Shot puno lang naman, pampatulog. Yung tipong magigising ka pa kinabukasan. Si Ate B sa konting pananalita ko. Salamat. Tungkol sa na-engineer na ate kahapon. Nalimutan ko na. Hoy, sa akin po. Dahil kami po'y magaganda ngayong umagang ito, nais ko namin pasalamatan ang aming pong makeup artist. Tinatawagan ko po yung aking mga model. Yung ating pong mga model. Ate Lorne. Ate Lorne. Sa atin na. Oh. Okay na ito po ganyan. Si ate, ano? 1K live is live. Ang dami pala! Kami po yung masaya na tagali pala. Ayan, nais mo namin pasalamatan si ate ko. Makeup sa amin, ang gaganda po namin kanina. Sabi na Naka-shirt. Yan.
At yun na nga mga katopak, pinaglaruan ko talaga ang kanilang mga kilay dahil mga kalbo talaga pag-gising namin. So dito na nga nagtatapos ang aming pag-seminar dito sa May Lucena. At uwian na mga katopak, mamimiss ko syempre unang punta sa Lucena. Ang dami kong natutunan, ang dami kong naging kaibigan, ang dami kong nakasalumuha, panibagong mukha, panibagong kakilala. So hindi ngayon manok at hindi mga kasumba, kung hindi yung isang samahan na para sa lahat ng mga bata. At heto na nga mga katopak, inihatid na nga ako dito ng aking dalawang mga frenny dito sa may Grand Terminal sa Lucena, kung saan uuwi na ako, sasakay na ako ng van, uwi na ako papuntang Batangas at namimiss ko na ang aking mga katopak doon. Saan na? Doon kami. Diyan ka na. Thank you. Bye-bye. Ba't na lang ako? Yung gusto ko nakaharap ka. Nakaharap nga po. At dito nga salamat nga kay Kuya dahil binuhat niya ang aking napakabigat na dalahin. Thank you po. Drive Max ka, boss. Pinapataas ang testosterone level, pati na ang kumpiyansa mo. Pataas, tikasin, at dati. At hindi nga ako nagkamali mga katopak dahil isinibat na nga ito na ako ay solo. May paglipat pa ako sa may bandang unahan sa pag-aakala na maraming uupo sa likuran, kaya ako'y lumipat sa may unahan para makita ko ang view at makaupo ako ng ayos. Ang nangyari, para kaming nagde-date ni Kuya Driver. Matatawa ka na nga lamang dahil sa humigit kumulang 3 oras kami lang dalawa ang sakay dito sa van. Wag po kuya, wag po. At dahil ginamit ko na nga uli ang aking kadaldalan at ang aking kaingayan, hinuntahunta ko na lamang si Kuya tungkol sa mga kita niya sa kanyang pagbiyahe at gaano kalayo ang Batangas at ang mga lugar-lugar pa dito sa may Pilipinas. At dito, tinanong ko na rin nga si Kuya kung bakit kami umalis na agad at nag-solo flight ako at parang arkilado ko ang van. At nalaman ko na kailangan na pala ang van na ito doon sa may isang terminal dahil kailangan na ng mga pasahero ng sasakyan pabalik sa Lucena. O diga, naguluhan kayo? Naguluhan din ako sa aking kwento. Matatawa ka na nga lamang sa halagang 250 ay napaalis ko itong van. Parang inarkila ko. 3 hours na biyahe, 250 lang. At yan na nga ang mga view dito sa may Lucena. At akin na lamang pinagmasda ng kagandahan ng Pilipinas. O iyan, para sa mga bago pupunta sa may Lucena, ito na daw po yung bagong daan para mas malapit, mas komportable ang inyong biyahe at mas makakarating kayo ng mas mabilis. Salamat na lamang kay Kuya dahil sa kanyang ligtas na pagmamaneho at sigurado makakarating ako ng maayos nito. Miss na miss ko na ang Batangas. Isang napakaganda nga naman experience ang maglakbay na para si Dora the Explorer. Solo sa biyahe, first time na pagbiyahe, at higit sa lahat, solo sa van. At dito pumasok na nga sa aking isipan na pag may pagkakataon kang maglakbay, meron kang chance, gawin mo na ang pagta-travel. Gawin mo na ang pagpunta sa mga iba't ibang lugar na hindi mo pa napupuntahan. At sure, sulit na sulit ang iyong buhay. Sabi nga nila, enjoy life. Inarkila ko pa ba na rin solo-solo?